You are why I find pleasure in the simple things in life. You're the music in the meadows and the stream. You're in the voices of my children and my family and my home. You're the source and finisher of my highest dream, my highest dream. You're all that I need. You are my joy. You are Jesus. You're the center of my joy. Hello, sound check. Hello, sound. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa awitin that indeed po na ang tunay na kasiyahan nating mananampalataya ay makapaglingkod sa ating pong Panginoong Diyos. At minsan nagtatanong ka sa Panginoon like what King Asaph said. Sabi ni King Asaph, is why do the wicked prosper and the righteous suffer? Tinanong nyo rin ba yan sa isip nyo? Na minsan bakit yung mga masasama pinagpapala, pero bakit tayo mga matwid parang pinapabayaan? Parang bakit tayo naghihirap? And then we realize na ang tunay na kasiyahan ng buhay, hindi yung anumang bagay na meron ka dito, kundi ang tunay na kasiyahan ng buhay ay yung paglilingkod po sa ating Panginoon. I just want to share my testimony po. I was 13 years old nung ako po ay nakakilala po sa Panginoon, 13 years old. At the age of 14, after 1 year, I surrendered my life to the Lord sa Bible school. And after high school po, nag-graduate po ako ng high school at the age of 16. During that time, I entered Bible school. Diretso na po akong Bible school. Kasi para sa akin noon, if you know that you have calling, tapos pumasok ka sa labas, para sa akin, backsliding na yun eh. Pero so at the age of 19 po, nung ako po ay, at the age of 17, nung ako po ay nagsimula na rin po maging pastor. And then at the age of 19, nung nag-graduate ako sa Bible school, and at the age of 21, nung ako po ay nag-asawa na rin, at ako po ay nagpapasalamat for giving me a wife na merong takot sa Panginoon. And at age 22, nung ako po ay naging pastor po ng Higher Ground Baptist Church. And there's one thing I realized po sa buhay ko, ngayon po ay 35 na po ako, mukhang 45 lang.
Pero alam niyo po, one thing I realize, wala po akong pinagsisihan sa buhay ko. Hindi po ako nagsisisi na binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Kahit tingnan niyo po, yung buhay ko, looking back, hindi po ako nagsisisi at wala po akong pinagsisihan na sumunod po ako sa panawagan ng Diyos. Sana po ngayong umaga, hindi rin po tayo nagsisisi na nandito po tayo. Amen? Salamat po sa Panginoon. Nandito po tayo, hindi dahil tayo ay tumulad lang, hindi dahil tayo ay tinakot lang or tinopak or whatever it is, kundi nandito tayo because naniniwala tayo na tinawag tayo ng ating Panginoon. Amen? And it's a blessing, it's a great blessing. Actually po, it's my first time to be here. At hindi ko lang alam kung anong mararamdaman ko. Kung excited kasi ako eh. Excited or ninenervyos. Excited in a sense na, kasi gusto mo maka-witness ng ganitong gawa. Because you want to learn more as a young pastor. Biyaya po ng Diyos, kahapon po namin, at hindi po kami binigyo ng Diyos ang aming pastor and what you are doing. Parang nakakamangha na meron pa palang church na ganito. And I praise the Lord for that. Ninenervyo sapagkat hindi po madaling magsalita sa ganitong congregation. Pero alam niyo po, nung nakita ko po yung mga tao sa Jensan, ay mga mababait pala. Akala ko nangangain ng tao eh. Pero nakita ko mababait. Parang nawala din nervyos ko. Mababait po ba kayo? Amen? Sa itsura lang, sa itsura lang. Okay, marami pong salamat. It's a blessing po na makarating po sa inyong lugar. At kaya po ngayong umaga, without any further ado, tayo po lahat ay tumayo na. And let's open our Bible. The book of Judges, chapter 16, verse 4 to 7. Judges, chapter 16, verse 4 to 7. Judges, chapter 16, verse 4 to 7. At babasahin ko po, at habang binabasa ko po, sundin niyo po sa inyong mga mata. Andiyan na po kayo, amen? So, Pastor asked me if I can preach in Cebuano at the same time, or Tagalog. At lahat po ba, sino sa'yo nakakaintindi ng Cebuano? Raise your hand. Ayan. So lahat, dahil ang problema lang, hindi ako marunong mag-Cebuano. Kaya Tagalog na lang. Lahat naman po dito nakakaintindi naman Tagalog. Amen? Sabi po ng Judges chapter 16 verse 4 to 7, ang sabi po ng Bible, "And it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistine came up unto her and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth. And but by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him. And we will give thee every one of us 1,100 pieces of silver. And Delilah said unto Samson, Tell me, I pray thee, wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee. And Samson said unto her, If thou bind me with 7 green weeds that were never dried, then shall I be weak and be as another man. Sabi po ng verse 13, And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies. Tell me wherewith thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest the 7 locks of my head with the web, and she fastened it with the pin, and said unto him, The Philistine be upon thee, Samson. And he awake out of his sleep, and went away with the pin of the beam, and with the web. And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when thy heart is not with me? Thou hast mocked me these 3 times, and hast not told me wherein thy great strength lieth. And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him so that his soul was vexed unto death, that he told her all his heart, and said unto her, There hath not come a razor upon my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. And when Delilah saw that he told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he hath showed me all his heart. Then the lords of the Philistine came up unto her, and brought money in their hand. And she made him sleep upon her knees. And she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head.
And she began to afflict him, and his strength went from him. And she said, the Philistine be upon this Samson. And he waked out of his sleep, and said, I will go as at other times before, and shake myself, and he wished not that the Lord was departed from him. In 1 Peter chapter 5 verse 8, basahin po natin sabay-sabay, or if you memorize it, we can quote it all together po. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, it says here, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ang sabi po ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ngayon pong umaga po ito, I would like to entitle a message, don't let your guard down. Don't let your guard down. Tayo po ay sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga po ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa opportunity na binibigay niyo po sa amin upang kami po, Lord, ay makarinig po ng inyong mga salita. Salamat po, Lord, sa mga Bible students na ito na nagsuko ng buhay. Lord, sa panahon po namin, napakakonti na lang yung mga tao na may puso sa inyo. Napakakonti na lang po ng mga tao, Panginoong Diyos, na willing na mag-surrender ng kanilang buhay. But Lord, salamat po. I know, Lord, that these Bible students, they have a heart for you. And I pray, Lord, na patuloy niyo po kaming tulungan at patuloy niyo po yung i-preserve yung buhay po namin para po sa ikakaluwalhati ng inyong pangalan at higit sa lahat, para sa ikakaspread po ng inyong mga salita. Kaya Lord, ngayong po umaga po ito, we are not perfect and no one is perfect. Over and over again, we need your reminder from your word, Panginoong Diyos. We need a reminder from your word. That's why, Lord, ngayong po umagang ito, may we all be reminded once again na bagamat kami po ay mga pastor, bagamat kami mga anak ng pastor, bagamat kami ay anak ng Bible students, but we have to be honest, Lord, that we are not strong all the time. Over and over again is kailangan po namin kayo sa buhay po namin. Kaya Lord, hindi ko po alam kung ano po yung magiging impact ng mensahe po ito. Sapagkat sa aking sarili, wala pong kakayahan, wala pong sapat na katalinuhan. I'm just good for nothing, Panginoong Diyos, and I'd always acknowledge that without you, I am nothing. Kung wala po kayo, Panginoong Diyos, wala po akong magagawa. Kaya Lord, ngayon po umagang ito, please, kausapin niyo po ang bawat isa. And I may not know their heart, I may not know who they are, Panginoong Diyos, but I know, Lord, wala po kami maitatago po sa inyo. And may we all be reminded, Panginoong Diyos, that the devil is always under attack, na-atake po kami lagi po ng aming kalaban. Kaya tulungan niyo po kami sa ilang minuto. Please remind us. Ito po ang dalangin sa matamis sa pansus. Amen. Okay, so please be seated. Pwede na po tayo mapo. So I was given po na mga ilang minutes po to preach po. So sabi ko, hindi ko na po alam kung matatapos ko po yung outline ko po. Pero I just want to give this message po. I pray to the Lord that God will give me this message po. Give me a message that I'm going to preach po this morning. And this is the message na binigay niya po sa akin. Don't let your guard down. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Ready, go. Don't let your guard down. As I mentioned kanina po, first time ko po makarating po, first time po namin ni Mrs. na makarating po sa lugar ng Jensan. And every time na narinig ko po yung General Santos, ay lagi po, ang isa lang po naisip ko, siguro naisip nyo rin, naisip ko, narinig ko po lagi si Manny Pacquiao. Nakita niyo na po ba si Manny Pacquiao? Nakita niyo na? Ako, hindi pa eh. So, si Manny Pacquiao. Pero ngayon po, hindi na every time na narinig ko yung Jen Santos, ay hindi na si Manny Pacquiao, yung Calvary Baptist Church na. Amen? Lalo po, pagpunta namin sa lugar, sa airport pa lang, meron kang makikita po na isang malaking poster ni Manny Pacquiao. At ang nakasulat po doon is, welcome to the home of the, champion. Welcome to the home of champion. Alam niyo po, ako ay isa po sa mga hinahangaan kong boxer, ay walang iba kundi si Pacquiao. Magaling naman talaga siya. Sino po sa inyo marunong sa boxing? Baka maraming mga marunong sa boxing dito. Marami pong boxingero daw sa seminary, no? Kapag hindi na magkasundo, nagiging boxingero sila. Pero alam niyo po, one time, isa pong laban na hindi ko makalimutan kay Pacquiao, that was year 2012. At ang kalaban niya during that time ay walang iba po kundi si Marquez. Nalala niyo po yon?
Nung nilabanan niya si Marquez, halos everybody got shocked at halos hindi kami makapaniwala. And during that time, alam naman natin si Manny Pacquiao ay lamado pagdating po sa laban. Halos pag nakita mo si Manny Pacquiao, kasi sino man ang kalaban niya, hindi ka na nervous kasi meron ka ng thinking, alam mo na kayang talunin ni Manny Pacquiao. And during that time po, sa round 6, gusto ko lang pong sabihin, ano lang po sandali. Nung sa round 6 na yon, bago round 6, round 5, halos nananalo na si Pacquiao. Actually, yun yung round na halos na knockdown niya si Marquez. And during that time po, mga kapatid, nagkaroon na siya ng confidence. Nagkaroon na siya ng confidence na kayang-kaya niyang talunin si Marquez. Pero alam niyo po, during that time, round 6, kung papansinin po natin, na halos 2 seconds na lang, kung di ako nagkakamali, 3 seconds or 1 second. Nung time na yun, overconfidence na talagang patapos na rin yung laban. At sabi niya, kayang-kaya niya. Pero alam niyo po, yun yung time, 2 seconds, less than 2 seconds in 6th round, siya po ay nanakaut, nakatulog. And during that time, ito yung sinasabi nung in-interview siya. And bakit nangyari yan? Ano palagay mo yung pagkukulang mo? Alam niyo po, ang sinabi ni Manny Pacquiao na isa sa mga pagkukulang niya is naging overconfident po siya. And you know what? Ganun, same thing is true. I entitled a message, Don't Let Your Guard Down, because I want to remind you po, mga kapatid, na lagi natin tandaan sa isip natin na meron tayong kalaban at ang kalaban natin yung diablo po natin. At we Bible students, don't say that we are a Bible students, spiritual tayo, malakas tayo, pastor tayo. I just want to tell you honestly, not because you are a Bible students is malakas tayo sa lahat ng pagkakataon. And I just want you to realize, nung ako po ay nag-enter sa Bible school, I thought nung ako po ay first year sa Bible school, lahat ng mga tao sa Bible school, lahat na nag-aaral siya sa seminary ay spiritual. And then I realized nung pag-enter ko doon, sometimes yung mga nakikita mo pa second year, third year pa, and doon mo na-realize na hindi pala lahat na nasa Bible school ay spiritual. And I'm not sure, hindi ko po kayo kilala, wala po pinaparamdam. Hindi ko po kayo kilala, pero sinasabi ko lang yung katotohanan na hindi lahat ng nasa Bible school ay spiritual. Hindi lahat ng mga tao sa Bible school ay talagang tinawag ng Diyos. Pero gusto ko lang po maintindihan, maunawaan, if you believe na ang Diyos ay tinawag ka po ngayong umagang ito, naniniwala po tayo na merong magandang plano yung Panginoon sa buhay natin. At ang nakakalungkot po, alam niyo po, one thing I realize po, Bible students, alam naman natin ang doktrina natin. Isa po sa mga doktrina that I really appreciate about Baptist is the doctrine of once saved, always saved. Naniniwala po tayo na hindi na po pwedeng mawala yung kaligtasan po natin. But there's one thing na ginagawa ni Satanas ngayon. Hindi niya kayang kunin o nakawin yung salvation po natin, mga Bible students. Pero gusto ko lang pong sabihin, Satan can still destroy your life. Hanggang ngayong oras na ito, naniniwala pa ako, kaya pabagsakin pa rin po ng kalaban yung ating mga buhay. Kaya po in Judges chapter 16, si Samson, alam naman natin, kilala po siya na strongest man sa Old Testament daw. Sa New Testament, sino yung pinakamalakas na tao sa New Testament? Sa Old Testament, si Samson eh. Sa New Testament, sino? Hindi nyo alam? Si Matthew. Alam niyo po ba yun? Matthew kasi siya eh, di ba? Kaya Matthew. Matthew rin po ba dito? Matthew sa Cebuano? Ano sa Cebuano yung Matthew? Matthew, ano? Macho rin? Sa Cebuano? O yan, mga macho. Joke lang po yan ha. Joke lang po. He was a Nazarite and his purpose according, di ko na po papahabaan po, no, para ano lang po tayo, alam naman natin. Judges chapter 13 verse 5 is to deliver the nation of Israel against the hand of Philistine. At nakita po natin, though he was strong before men, but he was weak in front of women. Yun yung kahinaan ni Samson. At alam niyo po, lahat tayo merong kahinaan. And we can say na, hindi natin pwedeng sabihin, malakas tayo. We know a lot of things sa Bible. Gifted tayo, talented tayo. But I just want you to know that we are not strong enough sa lahat po ng battle na kinakarap po natin. And sometimes nagtataka ka. Alam niyo po, hindi lamang isang beses tinukso si Samson. Hindi lamang 2 beses. More than 3 times tinukso si Samson ni Delilah. And during that time po, naniniwala pa ako na alam naman ni Delilah, alam naman ni Samson na pinagloloko na lang siya ni Delilah. Pero I just want, kasi alam niyo naman yan, nagsisinungaling siya, di ba? Pangalawa, nagsinungaling siya. So para sa akin, alam ni Samson na pinagloloko na lang siya ni Delilah. Pero sometimes, ang sabi nga ng isang kasabihan, sometimes love is blind.
And sometimes tayo mga men, alam naman natin kung ano yung tama at masama. Alam naman natin yung mga bagay, kapag ginawa mo ito, mapapahamak yung buhay natin. Alam naman natin kapag ginawa mo itong bagay na ito, mapapahamak, mawawala ka sa ministry. Pero sometimes makulit pa rin tayo. Minsan alam na nating bawal, ginagawa pa rin natin. And that's what happened kay Samson. And to make the long story short, magkikita po natin na siya po ay natukso. Kaya alam niyo po mga kapatid, don't always follow what you feel, but follow what God wants sa buhay natin. The word always says, follow your heart. But God says the heart is deceitful above all things. Kaya sabi po ng Bible, mga young people, mga Bible students, ang sabi po ng Bible, Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. Keep thy heart with all diligence. Kaya napakalaga sa buhay natin na mahalin natin yung Diyos sa buhay natin. It is very important to love God more than our Delilah. It's very important to love God more than anything else. Lagi natin tandaan, it's always easy to say, I love the Lord. Napakadaling sabihin natin sa mga tao na mahal natin yung Diyos. And halos mga backslider kahit sa labas, if you're going to ask them if you love the Lord, they can easily say, oh, I love the Lord. Sino ba namang taong hindi nagmamahal? Pero Bible students, are you still there? Amen? I just want you to know na pag sinabi nating pagmamahal, hindi lamang dapat sa salita, kundi yan ay pinapagita sa gawa. When the Bible said, for God so loved the world, hindi niya lamang sinabing, for God so loved the world, but He gave His only begotten Son. At ganoon din tayo. Yung mga temptation is almost everywhere. Pero alam niyo po, ako po ay naniniwala, kung mahal mo yung Diyos, hindi ka basta babagsak. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, let no man think he standeth. Take it lest he fall. Huwag tayong magmayabang. Huwag ba tayong magmalaki? Kasi the moment na ikaw ay nagmayabang na, the moment na ikaw ay nagmalaki na, fourth year na ako, graduating na ako. Hindi po porke fourth year na kayo, okay na yung buhay. Alam niyo po, the more na nasa fourth year kayo, gusto ko pong sabihin, kayo ang pinaka number 1 na target ng ating kalaban. And I just want to know na ganun tayo. Tayo po, kung meron pa pinaka-target yung kalaban nating Diablo, ay tayo yung mga Bible students, tayo mga nagsuko ng buhay. And dito sa Bible, makikita po natin how important it is to guard your heart. To guard your heart from the temptation of the devil. When we talk about temptation, please be reminded, temptation, it is not a sin, but it is how we respond. In the Bible, most of the great men were tempted. And even the Lord Jesus Christ is not exempted. And sadly, there are some people succeed and some fail. And there is a reason why others succeed and others fail. Do you believe in that? Amen? May mga tao na great men, they are not ordinary men. They are God's prophet. They are God's king. They are God's apostles. At ito lang po masasabi ko, kung sila ay napabagsak ng ating kalabang Diablo, sino ka para hindi kaya pabagsakin ng ating kalaban? Gusto ko lang pong sabihin, kung sina David, sina Samson ay napabagsak ng ating kalaban, sino tayo para hindi tayo kaya pabagsakin ng ating kalaban? Honestly, isa po sa kinakakatakot ko dumating sa buhay ko as a pastor, is someday, hindi ko na makita yung sarili ko sa gawain ng Diyos. Sometimes may mga prinsipyo tayo na gusto mo nga pangawakan, na sometimes meron kang mindset because you enjoy serving God, and meron kang mindset na sasabihin mo sa sarili mo na you'd rather, mas gustuhin mo pa na mamatay at kunin ka na ng Diyos kaysa wala ka na sa gawain ng Panginoon. That's what in my mind. Kasi para sa akin, wala nang kwenta yung buhay ko. Kaya po, alam niyo po, every time na nakakarinig ka ng mga pastors na bumabagsak, those great men of God na bumabagsak, na napakalaki ng ministry, na pinagkatiwala ng Diyos, and then all of a sudden sila po ay mawawala sa ministry. You know what? I'm not trying to judge them, because I always tell myself, if it has happened to them, can happen to me. And I do know, mga kapatid, there's one thing I realize, na sa buhay Kristiyano, ay hindi mo kaya ang laban without God. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, we're not just doing it for God, but we are doing it with God. Are you still there, man? We're not just doing it for God, but we are doing it with God. Kaya nga po, mga kapatid, Christian life is not a playground. Ang Christian life is not a playground. Hindi tayo nandito para maglaro. It is actually a battleground. And we have a real enemy. And our enemy is not your pastor. Bible students, hindi nyo kalaban yung mga pastor ninyo.
Hindi yung mga leaders ninyo. Hindi yung mga brothers and sisters in Christ nyo. Hindi yung mga fellow Bible students nyo. We only have one enemy, and that is Satan. And Satan is powerful than us. And he has a lot of devices just for us not to destroy us ang ating mga buhay. Kaya makikita po natin dito, ang ating kalaban ay hindi po siya nagbibiro. Satan will not stop. Paulit-kalit kanyang tutuksoin. That's why don't let your guard down and always pray to the Lord. Yes, so maybe nung first year ka, fourth year, nalagpasan mo yung mga temptation ni Satanas. And I praise the Lord for that. Amen? Yes, nung second year ka, nalagpasan mo lahat ng temptation. Pero makakalungkot kapag unti-unti nawawala ka na sa guard mo. Napapagod ka na, nadidiscourage ka na. At dahil madami ng alam mo sa Bible, ay pati pa prayer life mo, hindi ka na rin nagpe-pray. Alam niyo po, wala tayong, every time we pray, prayer is not just about asking. Every time we pray, tayo po ay kumukuha ng lakas sa Panginoong Diyos. That's why there are always time na yung mga Bible students na isipan nilang mag-quit. I teach po sa 2 Bible school. Kina Pastor De Curtis Selcres at saka po sa Mountain View Bible under the leadership Pastor Banghal. And during that time, sinasabi ko sa kanila, if ever man po nagugustuhin niya mag-quit, isa lang po yung gusto kong advice sa inyo, bago kayo mag-quit, lumuhod muna kayo sa Diyos, kneel down to the Lord. Mag-pray. And then during that time, I don't know what with it. Kasi tayo mga Bible student, dami nating ginagawa, busy tayo eh. Pero just want to know, no matter how busy we are, at dami nating test, wag pa rin nating kalimutan yung prayer life natin, personal relationship natin with the Lord. Kaya sabi ko, bakit napapagod ka na, gusto mo na mag-quit? Sabi ko, mag-pray ka lang. And every time you pray to the Lord, every time a Bible student kneel down and cry to the Lord, and after that, pagtayo niya, sasabihin niya sa kanya sarili, hindi po pala ako mag-quit. Magpapatuloy po ako. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng strength mula po sa ating Panginoong Diyos. Kaya we all, temptation is a reminder that we need God over and over again. Because there are a lot of Bible students, there are a lot of young people today, they thought they know everything. Bible students, we don't know everything. Before I enter Bible school, akala ko dami ko nang alam. Upon entering Bible school, tapos nag-graduate ako sa Bible school, halos ang dami mga subject, I thought marami pa akong alam. And then I realized na nagpastor na ako, ang dami ko pa palang hindi alam. Pagkatapos noon, after ilang years, I realized after ilang years, more than 10 years na po ako nagpapastor, until now, there are still a lot of things na hindi ko alam. And during isa po sa mga rason kung bakit nandito po kami ngayong oras na ito, isa po sa pinagpipray namin na hindi namin kayang bayaran na salapi, yung mga bagay na matutunan po natin dito. And sometimes why? Because yung ating pagiging ignorant, ayun po sometimes ay gagamitin ni Satanas para tayo mapabagsak. We have to understand, Satan sometimes know kung ano yung weaknesses natin. At sometimes, kung saan pa tayo mahina, doon tayo titirahin ng ating kalaban. Yes, it is true. Iba-iba yung kahinaan natin. Yung iba kahinaan nila pera. Yung iba kahinaan nila babae. Yung iba kahinaan nila lalaki kahit lalaking tao. Di ba marami mga iba-iba tayong kahinaan. Pero you know what? Satan, hindi ka tutukso ni Satan sa hindi mo kahinaan. Palagay mo, sino sa inyo yung gutom na ngayong oras na ito? Palagay mo kung gutom ka ngayon, tutuksoin ka ba ni Satanas para kainin mo itong microphone na ito? Oh, gutom ka. Oh. Hindi naman. Bakit? Hindi naman ito katukso-tuksong kainin. Pero alam ni Satan kung ano yung kahinaan mo. At sometimes titirahin ka dun sa kahinaan mo. Sometimes alam ni Satanas. Kaya nga sa boxing, minsan ang pinag-aaralan po sa boxing ay hindi lamang yung galaw mo. Sometimes sa boxing, ang pinag-aaralan mo rin yung galaw ng kalaban mo. And hindi nyo ba alam, sometimes pinag-aaralan na ni Satanas kung ano yung galaw natin. Kaya sabi ng Bible, we are not ignorant of Satan's devices. Kaya kapatid, sana be all reminded na tayo ang susunod na target ni Satanas. Ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, yung ating kalaban ay na-compared po siya sa isang lion. Alam niyo po ano yung lion? Pag nakakita ka ng dog dito, ano yung gagawin ninyo? Ayan yung maraming mga dog po dyan, no? Pagpapasok dito mamaya, lalapit ng invitation o naguguluhan, nagugulo yung dog, ano sasabi nyo? Shoo, shoo. Tabi kayo, di ba? Hindi ko sinasabing aso yung katabi ninyo. Tabi kayo, tabi, tabi.
Pero what if, ano yung ma-realize mo, Brad? Kapag yung mga dog na yan na pupunta dito, mga lion, hindi nyo sasabihin simple, lion, doon ka. Shoo. Baka isa sa inyo, kahit hindi marunong umakyat, baka nandun na kapag lion ang pumunta rito. And that's what the devil was not compared to a dog. Kundi yung ating kalaban was compared to a lion. At siya po ay naghahanap ng mga tao, ng mga Bible students like you and me, na kanyang sisirain. Kaya po temptation is almost everywhere. Sabi na iba, tingnan mo lang yung cellphone, meron ng temptation dyan. There are a lot of temptation po sa cellphone. Punta ka lang kahit saan, makita mo lang yung sarili mo, natutokso ka na. Sabi ng isa, ayoko muna lumabas. Gusto ko muna magkulong sa kwarto para hindi ako matempt. But I just want to know, Bible students, alam nyo ba kahit mag-isa ka na lang sa kwarto mo na wala kang ginagawa, marami rin mga temptation pumapasok. Do you believe in that? Temptation is everywhere. Kaya don't let your guard down. Satan can offer you a lot of temptation para tayo ay mag-quit. Sabihin sa inyo, Satanas, mag-quit ka na. Wala namang kabuluhan yung ginagawa mo. At marami kang mga problema na ipapadanas sa inyo ni Satan para mag-quit. Kaya kapatid, isa lang po masasabi ko, Bible students, ang mga problema sa buhay natin, hindi po yan dahilan para tayo po ay mag-quit. Ang problema, sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12, take it not strange concerning fiery trial. Lahat po tayo dumadanas ng problema. Sino sa inyong walang problema? Raise your hand. Malaki ang problema mo kapag wala kang problema. Lahat tayo. Pero salamat po, we have to understand na hindi po dapat maging hadlang yung problema para tayo po ay mag-quit sa Bible school. Because ang mga problema, may we all be reminded, ang mga problema sa buhay ay ginagamit ng Diyos. Sometimes sinahayaan niya na mangyari sa buhay natin para tayo po ay maging matatag sa buhay. We are not just here to be trained. At hindi, we are here to be trained and we are not just here to be filled with knowledge. Bible students, hindi lamang po tayo dito para punuin tayo ng kaalaman, kundi nandito tayo para matrain yung ating mga puso. Sapagkat at the end of the day, ministry is not about how much you know. Ministry is all about heart. Ang ministry ay nasa puso yan. Kaya marami tayong mga Bible students na nakikita ang tataas ng grade, pero pagka-graduate, wala naman sila sa ministry. At marami mga Bible students na wala na, hindi ko naman sinasabing ibagsak nyo yung grade ninyo. Pero marami mga Kristiyano, marami Bible students na wala naman talaga mataas na pinag-aralan, wala silang mataas na grade. Pero they have a heart. And by the grace of God, sila yung ginagamit ng Diyos effectively in the ministry. You know why? Because gaano ka man katalino, pero kapag wala kang puso, someday kapag dumanas ka ng problema, magkukwit ka. Pero kahit ang puso mo ay matibay, ay sabihin ko po sa inyo, hindi ka magkukwit. Kaya po mapatid, I realized, nangako ay nasa Bible school, ang daming ginagawa, ang daming minememorize. And sabi ko, gusto ko na mag-graduate, para matapos na yung memorize, matapos na yung sleepless night na tinatawag, gusto ko na mag-graduate. Pero alam niyo po, nung nag-graduate po ako, naging pastor ako, sir. Parang gusto ko na maging estudyante ulit. And then I realized, mahirap maging estudyante po. Pero mas mahirap ang maging pastor. Kaya, at the end of the day, para sa aming sarili, wala po kami may pagmamalagi sa Panginoon. It's all because of the grace of God. Alam namin, kung sa aming sarilang matagal na po kaming wala sa ministry, matagal na po kami nag-quit, but nandito pa kami, hindi dahil sa aming sariling kalakasan, kundi dahil sa kalakasan ng Panginoon. You know, same thing is true. Tingnan yung mga pastor ninyo, na humaharap ng mga discouragement, frustration, mga tears na hindi nyo nakikita, pero nakakapagpatuloy sila because of the grace of God. And think about this, even the Lord Jesus Christ did not quit. Think about Apostle Paul. Think about, I have finished my course. Think about those apostles na namatay para sa Panginoong Diyos. Think about them. Na despite of problems, despite of difficulties, hindi sila nag-quit. At sana po tayong mga Bible students, huwag tayong mag-quit. Ang pinakamahalagang bagay na ginagawa natin sa mundo ay yung paglilingkod sa Panginoon. At yun po yung pinakamasaya. Hindi man tayo ang pinakamayaman sa mundo.
Hindi man tayo ang pinakasikat na tao sa mundo, pero ang pinakamahalaga, ikaw ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung pinaka-success. Yun yung parang pinaka-blessing po sa pamumuhay. Kasi sabi ni Solomon, everything is vanity. All is vanity. Everything is vanity. Everything under the sun. Kaya po, one thing is for sure, yung mga bagay na ginawa mo sa Diyos, ay hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Kasi, I don't know, yung mga personal testimony ninyo, pwede kang offer ni Satanas ng malaking pera para umalis ka sa ministry. But I hope and pray, don't do that. Sa seminary namin sa Mountain View, mayroong isang doktor na after niya mag-aral ng ilang years, nag-aral siya na mag-doktor at kaya niyang kitain po yung milyon na halaga na pera. Pero after niya po mag-graduate, siya po ay nagsuko ng buhay. At sabi ng iba, sayang naman ang pinag-aralan mo. You know what? Wala pong sayang pagdating po sa Panginoong Diyos. Hindi po sayang ang buhay natin na naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang sayang is wala ka sa kalooban ng Diyos. Hindi po sayang, porque ba nag-Bible student ka? Gusto kong sabihin sa Bible student, ang calling ng Diyos, it is the highest calling. Minsan nga, marami mga pagkakataon, I always tell myself, hindi ako karapat-dapat para gamitin ng Diyos. Sino ka para gamitin ng Diyos? Pero salamat po na nandito tayo ngayong umaga. Naglilingkod sa Panginoon. Kaya Bible students, sometimes it's always easy to start but not easy to finish. Ewan ko po dito sa college po ninyo. Pero sa amin, I always challenge the first year, sana kung paano kayo nag-start, ganun din kayo matatapos. Pero ilang years na po, yung Bible School sa Mountain View, wala pa po akong alam na first year silang nagsimula at ganun din sila natapos, wala. That's why it's always easy to start. And it takes a lot of grace para po tayo makatapos. At ako po ay naniniwala na hindi tayo pumasok dito para mag-quit lang. Kundi pumunta tayo dito because gusto nating tapusin yung sinimulan po natin. And the Lord did not promise us na magiging madali. Sino yung mga first year dito? Raise your hand. Sabi nila, ang pinaka-spiritual daw sa loob ng Bible School, mga first year. Mga hindi nagsasalita. Mga nagbabasa ng Bible lagi. Pag nag-second year na, bababawasan naman eh. But you know what? Hindi po magiging madali yung journey ninyo. First year. Pero bakit? Kasi for us to realize that without God you can do nothing. It's not just about the trials, but it's about the principle that God wants you to learn. And what is that? In everything you do, trust God. It is true, Satan is powerful than us. But the Bible said, greater is he that is in you than he that is in the world. Ka-church, Bible students, guard your heart. Sometimes, ginagard natin yung cellphone natin, ay nating mawala. Sometimes yung wallet natin, ginagard natin kahit walang laman. Baka mawala. Kahit 5 piso na lang yan, pang-offering ko yan. Eh how much more? Yung puso natin. Tuso po si Satanas. One time, I brought our young people po sa Divisoria. Meron po isang conference sa Manila. Para sa conference, dumiretso po kami sa Divisoria. Sino nakakalam sa lugar ng Divisoria? I'm trying to discourage you na pumunta po doon. And then after the parking lot, nung nag-park po kami, pagbaba namin doon sa sakyan, sinabihan ko po, sir, okay lang po ba na ilang minutes pa po? Sinabihan ko po yung mga young people namin, wala tayo sa Pampanga. Nasa Manila tayo, Divisoria. Sa Divisoria, sabi ko sa lugar na ito, maraming mga magnanakaw. Maraming mga kumukuha. Sabi ng mga young people namin, opo, pastor. I-secure niyo yung mga gamit ninyo, yung cellphone nyo, yung wallet ninyo. Opo. Pagkatapos nun,
Pagbaba namin from third floor ng parking lot, pagdating namin ng first floor, wala na po yung cellphone ng kasama namin. Di ko lang alam kung mainis ako. Kaya sabi ko lang, bantayan nyo yung mga gamit ninyo sapagkat wala tayo sa Pampanga, nasa Divisoria tayo. Pero you know what? Saan nawala yan? Hindi niya alam kung paano. Minsan, ganyan kagaling po yung kalaban nating Diablo. Kaya nakikita mo, spiritual pa lang siya ngayon. Spiritual pa lang, tapos mabibigla, wala na siya sa ministry. At hindi mo alam na saan siya nagkulang. Kasi magaling ang kalaban nating Diablo, hindi kanya sometimes titirahin dun sa napapansin mo, kundi sa time na hindi ka muna napapansin. That's why Bible students, don't let your guard down. Anong gagawin natin? Always pray, 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 pray to the Lord. At ako po ay naniniwala kung if you learn this principle na hindi ka magtitiwala sa sarili mo, magtitiwala ka sa Diyos, you will be able to finish your course here in Bible College. At ang dalangin ko lang sa fourth year college, hindi porke nag-graduate na kayo sa Bible School, mawawala na kayo sa ministry. Dapat after you graduated sa Bible School, the more na mas lalong ipapagamit nyo yung buhay nyo sa Panginoon. And I just want to know, lahat na ng mga nasiran buhay ng kalaban nating Diablo, nasaan sila ngayon? I just want to know, you are the next victim. I am his next victim. Pero sana, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Whatever happened, we will stay in the ministry. That's why, don't let your guard down. Tayo po lahat ay tumayo. I'd like to ask Pastor Ronald, please, to come. Padayon sa pagduko sa inyong ulo, piyong sa inyong mga mata. Don't let your guard down. Ato nakita sa life ni Samson, he was a strong man. But Satan na siya'y pamaagi to tempt Samson. Many strong men in the Bible failed because they let their guard down. You follow God, you should expect that Satan will tempt you. Be careful. Maybe sa mga kinabuhi karon nanay mga bagay nga ginaalaw nimo sa imong life. And this message was a reminder for you. But once again, to guard yourself. If God spoke to your heart to just come, maybe hinahinay na nimo nga gina-neglect ang imong prayer time. You don't pray anymore. First year ka, you prayed. Second year ka, you prayed. Now karon, sometimes you prayed, sometimes wala. Hinay-hinay na nimo gina-neglect ang mga personal time to read the Word of God. Meditate on the Word of God. Yes, you have knowledge of God. Pero ang pangutana, do you really know God? Na-experience pa ba nimo kung unsa ka tinuod ang Dios imong kinabuhi every day? You will go home today. Don't let your guard down. May mga tao nga mo-text sa imuha, may mga tao nga ubanan nimo. And Satan can use those people nga magubay mong life. You ask God for help, Lord, help me not to lower my guard. Keep your heart with all diligence. Let the Lord work in your heart.
Father in heaven, thank you for the reminder nga nadunggan namo sa mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga ma-realize namo that Satan is like a roaring lion, walketh about, seeketh whom he may devour. Lord, tabangi ang matag usa kanamo nga dili magkumpiyansa Ginoo, but always to walk closer with our God. Lord, help us not only to stay away from sin, but stay away from temptation. God, you help this college student na kay plan silang kinabuhi, but one moment, pwede nga makadestroy silang life. Kanang ginampo in Jesus' name, Amen.